Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay kanyang ibinukod, pinagpala at binanal upang tayo sa araw na ito ay makapagpahinga ang ating mga lupang katawan at ang ating bigyan ng halaga ay ang salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At sa umagang ito ay ang atin po magiging scripture reading ay masusumpungan po natin sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at nais ko pong simulang basahin ang nasa Kapitulo 4, talatang 13 hanggang Kapitulo 5, talatang 10. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 13. Ganito po ang siyang sinasaad. Yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako kaya't ako ay nagsasalita, kami rin ay sumasampalataya kaya kami ay nagsasalita. Nang aming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay siya rin bumubuhay sa amin na kasama ni Jesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga tao'y naaabot nito ay magparami at ng pagpapasalamat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok at aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihanda tayo nitong magaang na at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan, sapagkat dito kami ay dumadaing na nasasabik mabihisan ng mga makalangit na tahanan, upang kung mabihisan sa niyon ay hindi kami matagpuang hubad, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami ay mabihisan pa upang may kamatayan. Ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ang Espiritu bilang tao ng bayan. Kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Subalit kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Kaya kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan
at mapasatahanan nagkasama ang Panginoon. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mithiin, ay bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayo lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Maminamahal, ang magiging paksa po natin dito ay ang walang hanggang gusali doon sa langit. At tunay na mahalaga na makita natin na ang pangaral ng Ebanghelyo ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Sa mga nakaraan nating pagtalakay tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos na ito'y makikita sa mukha ng Panginoong Hesukristo, ay natalakay natin dito kung paano na sa lumang tipan nang si Moises ay bumaba mula sa bundok ng kanyang tanggapin ang kautusan ng Diyos. Ang kanyang mukha ay nagniningning. Ang kanyang sarili ay nababad sa presensya ng Panginoon, at dahil sa siya ay nababad sa presensya ng Panginoon, ang naging bunga nito ay siya ay bumaba na nagniningning ang kanyang mukha. At dahilan sa ang mga tao ay di makaalam at hindi nila matalos ang mga bagay na nangyari kay Moises, sila ay natakot. Sapagkat ang isang bagay na ikinatakot nila ay ang presensya ng Panginoon sa buhay ni Moises. Na doon ay nagniningning, kung kaya nga't nasabi ni Aaron na kanyang kapatid na isang kahilingan na kumari ay talukbungan niya ang kanyang mukha habang siya ay nakikipag-usap sa buong bayan ng Israel. O kaya nga't nasabi ni Pablo na habang binabasa ang lumang tipan ay natatakluban ito. At ito ang siyang nabanggit niya sa talatang 13 or 3 na sinabi, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya, upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. O kaya nga nabanggit dito ni Pablo na ang kaluwalhatian ng Diyos na pansamantalang nahayag sa lumang tipan, ito ngayon ay kaluwalhatian ng Diyos na makikita sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. At yung hindi makakakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo ay mga natatalukbungan at hindi nila nakikita ang liwanag, sapagkat sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan. At dahil dito, ay tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa pananampalataya na kanyang naipangaral sa mga taga-Korinto. At dito itinasabi niya na ang pananampalataya mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay iisang pananampalataya.
At ito ang siyang sinabi niya sa talatang 3 ng Kapitulo 4, na yamang tayo'y merong parehong espiritu ng pananampalataya, na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita, kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Na aming nalalaman ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay siya ring bumuhay sa amin, nakasama si Jesus, at dadalhin kami kasama ninyo sa kanyang harapan. Dito natin masusumpungan kung paano na ang mga mananampalataya ay pinagkalooban ng pananampalataya na ito ay kaloob, at sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang inyong pananampalataya ay iisang pananampalataya, at pananampalataya din ito sa lumang tipan, pananampalataya din ito sa mga bagong tipan. At binabanggit din dito na ang kanilang biyaya na natanggap ay parami ng parami. Ito rin ang sinabi ni Pablo o ni Pedro sa kanyang sulat, na kinakailangan ang ating pananampalataya ay lumalago. At ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay kinakailangang lumalago. At maunawaan natin kung bakit binanggit ni Pablo ang mga bagay na ito, ay sapagkat may kaugnayan ito sa ating panloob na buhay. Dito ay binibigyan ng halaga ni Pablo ang mga bagay na panlabas at gayon din ang mga bagay na panloob. Sa mga bagay na panlabas, alam natin na mga bagay na ito ay napaparam, ngunit yung pangloob, ang ating kaluluwa, ay tumitibay at nagiging matatag. At ito ang siyang sinabi ni Pablo, na yung panlabas natin, itong katawan na ito, sabi niya, ito ay nabubulok. Tingnan natin ang sinabi niya sa talatang 16, dito sa Kapitulo 4:16, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ganyan ang ating kalagayan, mga minamahal, na yung ating katawan, matapos na maabot natin yung pinaka-apek ng ating buhay, yung pinakatuktok. Para bang sinabi ng iba na life begins at 40. Ibig sabihin yun ang pinakatuktok ng lakas, ganda, kakayahan ng tao. At pagkatapos noon ay muling babalik. Kung paano na tayo ay nilalang ng Diyos mula sa alabok, tayo ay muling babalik sa alabok. Ito ang binabanggit ni Pablo, na bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, sapagkat pag nabot na natin yung rurok ngayon, 40, ay inyo mapapansin, nagbabago na ang mga bagay sa ating katawan. Nagkakaroon na ng mga pileges, nagkakaroon na ng puting buhok, at kahinaan, dumadating, at kuminsan ay karamdaman, o kaya nga nasabi ni Pablo na nabubulok. Pero, ito naman ang sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, na yung panloob na pagkatao ay binabago ng Diyos araw-araw. Ano yung panloob? Yung ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa
ay binabago ng Panginoon. Ito ang sinabi niya dito sa talatang 16, ang aming panloob na pagkatao. So yung ating panloob na pagkatao ay naninirahan dito sa katawan na nabubulok. So yung ating panloob ay binabago ng Panginoon at ang pagbabago dito ay araw-araw. Yun ang kanyang sinasabi. At sabi sa talatang 17, sapagkat inihanda tayo nitong magaang at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Sa panlabas ay na pagkatao ay maraming kapighatian. Ang kapighatian noon ay yung napapagod tayo, kailangan natin ng kalakasan para makapaghanap buhay at maitustos sa ating katawan, sa ating pamilya. So, ganoon ang nangyayari. Pero, ang sabi dito ay ang mga bagay na iyon ay kailangan upang tayo ay patuloy na maihanda ng Panginoon sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya nga nasabi ni Pablo dito, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Sabihin yung nakikita natin ngayon. Sapagkat ang nakikita natin ngayon ay unti-unting nasisira. Halimbawa, nagpatayo ka ng gusali, ng bahay. After 20 years yan, nabubulok na yan, inaamag na yan, kinakain na ng tanga, kinakain na ng bukbok, at wala na, pawasak na yun. Ganon ang kalagayan. Yan ang mga bagay na nakikita. Yung kagandahan ng damit, kagandahan ng paligid, pero nawawala yun. At ang kanilang pinagtutuunan ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi doon sa mga bagay na hindi nakikita. At ano ang mga bagay na di nakikita ay yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kaya nga't ang mga mananampalataya ay merong kaalaman. 3 bagay ang ating bibigyan ng halaga sa umagang ito. Una, nalalaman natin. Meron tayong kaalaman. Ikalawa, ay meron tayong gusali ng Diyos. At ang pangatlo ay tayo'y humihigbi o umuungol o dumadaing. At kinakailangan malaman natin bakit tayo umuungol, bakit tayo dumadaing, bakit tayo humihigbi. At yan ang mga bagay na ating pag-aaralan. Unang-una, sinabi ni Pablo dito sa Kapitulo 5, talatang 1, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ang nais ipaalam sa atin ng Panginoon ay ang bawat nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung nananalig sa Panginoong Jesucristo, ay pinagkalooban sila ng kaalaman. Sapagkat ang sabi sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 7, doon sa Artikulo 21, ang sabi dito, ang tunay na pananampalataya
ay hindi lamang kaalaman at paninindigan na ang lahat ay pinahayag ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Ito rin ay may malalim na katiyakan na nilikha ng banal na Espiritu sa pamagitan ng Ebanghelyo na mula sa lubos na biyayang maging karapat-dapat tayo kay Kristo, hindi lamang ang iba, kundi maging ang aking kasalanan ay ipinatawad na naging matuwid sa Diyos na walang hanggan at kaloob na kaligtasan. So, ang ibig sabihin dito ni Pablo, tulad ng nabanggit sa naunang mga talata, ay merong parehong espiritu ng pananampalataya. At dahil sa mga mananampalataya ay may faith, pananampalataya, meron siyang kaalaman. At ang kaalaman yun, ang siyang nagbubusod upang sabihin ni Pablo na alam namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa. Yung tolda na tinutukoy dito ay yung ating katawan. Tulad ng naunang binanggit ni Pablo na ang ating laman, ang ating katawan ay nabubulok. At mayroong kaalaman ng bawat isa. Kahit nga hindi mananampalataya, alam niya na may taning ang kanyang buhay. Kaya lang, hindi niya alam kung kailan. Lahat naman ay mamamatay at mabubulok. Meron tayong kaalaman. Kaya nasabi ni Pablo na nalalaman namin na itong katawang ito ay mapaparam at mabubulok. Alam. So, merong kaalaman. Ang isa pang bagay na alam nila ay yung sinasabi dito na meron kaming isang gusali mula sa Diyos. Ibig sabihin ang katawan natin ay babaguhin ng Panginoon sa isang katawang may kaluwalhatian. At ito ang siyang tinutukoy ni Pablo. Isang katawan na may kaluwalhatian na hindi na mamamatay, hindi na mabubulok, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng hirap, wala ng pagod. At yun ang siyang ipinangako ng Panginoon. Kaya sabi niya dito ay meron kaming isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Kundi ito ay ang Panginoong na siyang magbabago ng ating katawan. Ito'y walang hanggan at ito'y naukol sa langit. Kaya nga't nasabi dito ni Pablo, we know, alam natin, yung salitang alam, ito ay isang mabisang at makapangyarihang salita. Sapagkat sa wikang Ingles ay we know. Walang pag-aalinlangan. Batid ng bawat mananampalataya. Kung ano ang ibig sabihin ng alam namin. Sapagkat ipinalam sa kanila ng Panginoon. Hindi nag-aalinlangan, kundi lalong may katiyakan na ang Diyos ang siyang gagawa ng mga bagay na ipinaghahanda. At ang ipinaghahanda ng Panginoon sa atin ay walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, ang ating mga katawan ay hindi na mabubulok. Kailanman, hindi na mamamatay
kailanman. Kaya nga, ang mga mananampalataya, dahilan sa merong kaalaman, ay sila'y makakapanambag sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ito yung nabanggit sa Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 4, talatang 24, nasabi dito, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang mga mananampalataya ay mga pinanganak sa Espiritu. At sila ay Espiritu at wala na silang pagkamatay. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanila, kundi sila ay mabubuhay ng walang hanggan at sila ay makakapanambang sa Diyos. Kaya nga ang sumasamba sa Diyos ay yun lamang mga ipinanganak na muli. Kaya naman pinanganak na muli sapagkat sila ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang mga pinanganak sa Espiritu ang maaaring sumamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba sa Diyos ay hindi sa pamagitan ng mga sayawan, hindi sa pamagitan ng mga instrumento, ng mga ingay na salita, kundi pagsamba sa Diyos sa Espiritu at ang mga nasa Espiritu ay makakasamba sa Diyos ayon sa katotohanan, ayon sa salita ng Panginoon. O kaya nga tayo ay merong kaalaman na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay nakaalpas na, nakalisan na tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Juan, ang bawat mananampalataya ay alam ang katotohanan. Sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 14, ay sinasabi dito, nalalaman natin, sabi niya sa mga mananampalataya, tayo'y dumaan na mula sa kamatayan tungo sa buhay, sapagkat inilig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So maliwanag ang sinasabi dito, ng bawat mananampalataya ay merong kaalaman at nalalaman nila na sila ay dumaan mula sa kamatayan tungo sa buhay. Parang sabi sa talatang 19, dito rin sa unang 1, Kapitulo 3, dito natin makikilala kung tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Tuwing hahatulan tayo sa ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya't meron tayong kaalaman na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ito ang sinabi ni Juan, unang Juan, Kapitulo 5, talatang 19. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At sabi sa talatang 20, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya meron tayong kaalaman na meron tayong buhay na walang hanggan.
Nalalaman din natin ng ating katawan ay panlupa at we belong to the earth. Kasi sabi ng Panginoon, nilalang tayo ng Diyos mula sa alabok. Kaya babalik din tayo sa alabok. At sinabi ni Pablo dito na tabernakulo, tolda. Ibig sabihin ay para bang katulad ng suso. Pag kayo'y mahilig kumain ng suso, makikita nyo, yung laman ay nasa loob. Naalala ko noon na kami pupunta sa ilog at nangunguha kami ng suso. At pagkatapos lalaga namin at kukuha kami ng toothpick at susundutin namin at lalabas yung laman. So ang diwa na siyang nakikita natin doon ay katulad din natin. Ng ating katawan ay katulad ng parang suso. At ang nasa loob, ito ang siyang dinalisay ng Panginoon, bagamat ipinangako din ng Panginoon na tayo ay babaguhin. Kasama yun sa kamatayan ng Panginoon. O kaya nga, sabi ni Pablo, tolda o kubol o kaya ay tent na pwedeng ilipat-lipat. Pag sinabi natin katawan, ito ang tahanan ng ating kaluluwa. Kaya, yung nakikita nyo na ngayon, yan ang tahanan ng ating kaluluwa. Hindi natin nakikita yung ating kaluluwa. At yung kaluluwa ng kapwa nyo, hindi nyo nakikita. Pero nakikita nyo buhay sapagkat sila'y kumikilos. Sila'y pumipikit, sila'y tumatawa, sila'y umuupa at kung anong mga bagay na kilos. Kaya yung kaluluwa ay nananahan sa lupang katawan. Pero ang ating katawan ay hindi permanente dito sa lupa. Bagamat ito ay mabubulok at magiging alabok, alam natin na ang mga bagay nito ay babaguhin ng Panginoon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang siyang idinadaing ng bawat mananampalataya. Sabi sa Isaiah Kapitulo 40, talatang 6, sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo. At lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihig doon, tunay na ang mga tao ay damo. At sabi sa talatang 8, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalaging magpakailanman. Ikalawa na tinutukoy ni Pablo dito na meron tayong isang gusali ng Diyos. Sinasabi ni Pablo na ang ating mga katawan ay babaguhin ng Panginoon. Sapagkat ang ating katawan ay pasamantala ay nasa lupa. Ngunit pag dumating ang Panginoon, ay babaguhin ito sa maluwalhating katawan. Ang katawang yun ay walang hanggan at mabubuhay ng habang panahon, forever and ever. At ang ating katawan ay mabubuhay kasama ang Panginoon
Jesucristo ng walang hanggan. At hindi lamang yun. Ang sinasabi ng mga apostol ay ang ating katawan ay madadamitan. Hindi tayo lalakad na mga hubad. Dadamitan. At ang sabi sa banal na kasulatan, ang damit na yon ay lino na puti, puro. Ito ang magbibigay proteksyon sa ating walang hanggang katawan. Sapagkat ang ating katawan ay incorruptible. Ibig sabihin wala nang kapangyarihan ang tayo'y mabulok. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang karamdaman. Wala nang kapangyarihan ang pagtanda. Sapagkat ang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon at nihanda ng Panginoon sa atin ay isang katawang walang hanggan na hindi na mamamatay, hindi na magugutom, hindi na magtatrabaho. At higit pa roon ay ang binabanggit ni Pablo dito ay meron tayong tirahan doon sa langit. At ito ay naipangako din ng Panginoon. Sabi sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 at 2, sabi niya, huwag magulmihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. So, merong tahanan na inihanda ang Panginoon. Ang tahanan yun sa langit ang magiging tahanan natin sapagkat ang ating mga katawan ay binago ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, binago tayo at merong nakalaan na tahanan. At ang tahanan yun ang siyang magiging tuluyan natin. Panuluyan tayo. Yon ay dalisay, hindi nabubulok. Yon ay mananatili doon sa langit ng walang hanggan na inihanda sa atin ng Panginoon. Yon ay hindi ginawa ng kamay ng tao. Yung mga tahanan dito, gawa ng tao yan Kamay ng tao. Kaya ang lahat ng ginawa ng tao, mabubulok. Napaparang. Ngunit ang ginawa ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ito mawawasak, hindi ito mabubulok, hindi ito masisira, mananatili at hindi masusunog kailanman sapagkat ang Diyos ang siyang may gawa. Sapagkat sinabi ng Panginoon, siya ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. At ang langit at ang lupa ay hindi na magkakahiwalay. Sila'y magkakaisa. Sa ngayon, ang langit hiwalay sa lupa. Pero sa gagawin ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay iisa na. At magkakasama mga anghel, ang mga elect angels at ang mga mananampalataya ay magkakasama-sama. At doon ay mamumuhay tayo ng walang hanggan. Ang lugar na yun ay forever and ever na tahanan, permanente. At ang Diyos ang magsisilbing ilaw sa tahanan yun at sa ating buhay. Ang pangatlo na tinutukoy dito, mga minamahal, ay yung pagdaing. Sabi sa talatang 2 ng Kapitulo 5 ng Kalawang Korinto, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ang aming makalangit na tahanan, ng aming makalangit na tahanan. Upang kung mabihisan yun, ay hindi na kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa tolda, habang kami ay nasa bahay na ito, talatang 4,
Kami ay dumaraing at nabibigatan. Hindi nais namin kami maging hubad, kundi nais namin kami ay mabihisan upang ang kamatayan ay lunukin ng buhay. Kaya ngayon, sabi niya, talatang 5, ang naghahanda at naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos. So, ibig sabihin ni Pablo, sa bawat mananampalataya ay may nakahandang tahanan o may nakahandang katawan na babaguhin. Yung kanilang katawan ay babaguhin at mabibihisan ng buhay. Kaya sabi dito, habang kami, talatang 4, ay nasa toldang itong katawang ito, sabi niya, habang kami ay nasa katawang ito, kami ay dumaraing, nabibigatan, hindi nais naming maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Kaya tayo'y dumadaing, tayo'y umuungol, tayo'y humihikbi, sapagkat nais nating mabago ang ating katawan. Yun ay isang pagnanais ng isang mananampalataya. Kasi lalo na pag yung mahina yung ating katawan, sabihin natin, ang sakit ng aking ulo. Mismo tayo ay dumadaing. Ayaw na natin may sakit ng ulo. Ayaw na natin masakit ang ating katawan. Ayaw na natin na ang ating likod ay puro tapal ng salompas. Ayaw natin na ang ating likod ay puro etikasin. Ayaw natin na ang ating katawan ay laging sumasakit. Umuungol. Dumadaing ang bawat isa. Dito ay nilalarawan ni Pablo ang tungkol sa mga bagay na ito. Ito ang larawan. Kaya nga sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 8 na ganito ang siyang isinasaad sa talatang 18. Ang sabi niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Tingnan niyo, buksan niyo yung talatang 18. Sa talatang 19, sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlilikha ay ang inaasahang pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Yung lahat ng creation of God ay nagmamasid sila, naghahangad. Siguro ang tanong nila, kailan ba mahayag yung mga anak ng Diyos para mawala na ang pagdaing? Alam nyo, ang hangin, dumadaing yan. Minsan, ganyan. Ang halaman, ang mga puno, dumadaing yan. Pati ang lupa, dumadaing. Nung kami ay nasa Agoo, first time kong makarinig ng daing ng lupa. Dumadaing sila. Una, kakahul yung mga aso. Pagkatapos, madidinig ko kami, natutulog kami sa second floor ng isang church. At madidinig namin yung ungol ng lupa.
Alam ba ninyo, gumaganyan. Umuungol ang lupa. Dumadaing. Pati ang lupa ay dumadaing. The whole creation of God are groaning sapagkat ang nais nila ay mahayag na ang mga anak ng Diyos at matapos na ang mga kahirapan na kanilang nararamdaman. Kaya ito ang sinasabi. Sabi sa talatang 20, dito rin sa Kapitulo 8 ng Roma, sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukang tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. So ito ang mithiin ng sanlilikha. Tulad ng sinabi dito, inyong pansinin, sinabi na ang sanlilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Kaya pag naihayag ng Diyos ang mga mananampalataya, ito ang siyang ninanais ng creation o sanlilikha ng Diyos. Kaya nga't sabi ni Pablo sa talatang 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanlilikha ay sama-samang dumaraing at nahihirapan at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Tingnan ang bulkan. Pumuputok. Alam ba ninyo, pag pumutok ang bulkan, magkabi-kabila, lalong umiinit. Kasi ang ibinubuga ng bulkan, init. So yung init na yun, iikot ng iikot sa sanlibutan. Kasi, eto ang Earth, merong nakapaligid diyan na kung anumang bagay yun, hindi sila lalabas. Yung init, hindi lumalabas. Umiikot yun, kaya ang panahon natin, painit ng painit. Sasabayan pa ng init ng tambutso ng sasakyan. At pagkatapos ay sunog pa sa mga ibang bansa, kahit dito nga sa atin, ang mga kabundukan ay nasusunog, yung init, kaya painit ng painit. Kaya ganyan ang kalagayan natin, mga minamahal. Pangalawa, tayo ay dumadaing din. Tingnan niyo po ang talatang 23. Dito sa Kapitulo 8 ng Roma. Sabi dito, at hindi lamang sanlilikha, kundi pati naman tayo merong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili ng masidhing paghihintay ng pagkupkop at pagtubos sa ating katawan. Ito ang idinadaing din natin. Umuungol tayo, kailangan magbabago yung aking katawan. Ganon. Pagnanais. Panginoon, pagod na ang aking likod, puro sa lumpas. Kailan magbabago yung aking katawan? Dumadaing tayo. Masakit.
Pagod na rin tayo sa katatrabaho. Ang sarap matulog pero kailangan magluto, kailangan magtrabaho, kailangan gumising, kailangan pumunta sa opisina. Tapos sasabihin pa, mag-overtime ka. Ang overtime mo hanggang alas 12. Tutulog ka ng hanggang alas 4, gigising ka kasi magluluto ka na naman para ipaghanda ng pagkain yung iyong sambahayan. O kaya ay magbabaong ka, magluluto ka at magbabaong para makatipid sa opisina. Kaya nandun umuungol. Ito yung sinasabi ni Pablo. At hindi lamang sanlilikha ang umuungol, kaya kung minsan yung aso pag umuungol, tatakot kayo. Ungol yun na nais nila. Kailan ba mahayag yung mga anak ng Diyos? Di ba nakadinig kayo ng ungol ng aso? Yung iba na walang alam, natatakot. At sinasabi nila, baka may multo. Mali yun. Kaya ungol yun kasi ang kanilang ungol ay para ipahayag na ng Diyos ang mga anak ng Panginoon. Mahayag. Ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya dito, tinutukoy mga minamahal, tayo ay dumadaing. At sabi sa talatang 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa na sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinintay rin natin itong may pagtitiis. Yon ang kalagayan natin. We are groaning, dumadaing. At sabi sa talatang 2 ng ikalawang Korinto kapitulo 5, sapagkat dito kami dumaraing, nasasabik, mabihisan ang aming makalangit na tahanan. Upang kung mabihisan na yon, hindi na kami matagpo ang hubad. Kaya sabi sa talatang 4, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Sabi sa talatang 23 dito sa binasa natin sa Roma, at hindi lamang sanlilikha, kundi pati naman tayo ay merong unang bunga ng Espiritu, tayo rin naman dumadaing din sa ating sarili sa misidhing paghihintay ng pagkupkop. Sabihin yung pagdating ng Panginoon upang baguhin tayo at dalhin tayo doon sa kanyang ipinangako na tahanan. Sinabi niya, huwag magaligahanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Yun ang ating ninanais. Kaya sabi sa talatang 24 ng Roma Kapitulo 8, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit ang umaasa
Kung maasa tayo ay hindi natin nakikita, hinihintay rin natin may pagtitiis. Pangatlo, inyong pansinin, yung talatang 26, na ang banal na Espiritu ay dumadaing din. Ang banal na Espiritu ay lagi nating kasama. Siya ay nananahan sa ating puso, sa mga mananampalataya, sa mga banal, sa mga binago, sa mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Para sabi niya sa talatang 26 dito sa Roma, Kapitulo 8, at kaya hindi naman ang Espiritu, ito ay Espiritu ng Diyos, ang ikatlong persona na ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya, ay tumutulong sa aming kahinaan. Yan ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay pinagkaloob ng Panginoon. Sabi niya, ako'y aalis, ngunit aking isusugo ang aking Espiritu, ang mga aliw upang sumainyo. Siya ang Espiritu ng katotohanan na siyang magtuturo sa inyo at gagabay sa lahat ng panahon. Kaya nga dito ay sinasabi na ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang mamamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. So ang banal na Espiritu ay dumadaing din, is groaning in behalf ng mga mananampalataya. Nananalangin din ang banal na Espiritu para sa atin at dumadaing siya, umuungol siya, humihigbi siya, na tayo ay patuloy na pagpalain. Kaya nga sabi sa talatang 27, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa pangwakas ay makita natin dito na tatlong bagay ang dumadaing. Una, ang sangnilikha ay dumadaing ng kanilang panalangin, ang kanyang mitin ay mahayag na. Pahayag na ng Panginoon kung sino ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, dumadaing ang mga mananampalataya upang mabihisan na ng katawang may kaluwalhatian at mabihisan ng maputing lino na ito ay katwiran. At ang pangatlo ay dumadaing ang banal na Espiritu para sa atin. Namamagitan siya para sa atin, mga minamahal. At ang pangwakas, nais kong basahin ang nasa talatang 28 hanggang 30. Nang sabi dito, at nalalaman natin, we know na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. At sa talatang 30, at yung mga itinalaga niya, sa Kanya naman, tinawag at mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So ang mga mananampalataya ay tinawag. Pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Tinuring na mga ganap.
sapagkat sila ay pag-aari ng Diyos. Sila ay mga anak ng Diyos. Naway maging pagpapala ito sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat po, O aming Diyos, sa iyong mga salita at pagpalain mo ito sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.